nagniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Nang magising ako sa Catanduanes, ang kapitolyo ng probinsya ng Catanduanes, ay muli ko ipinagpatuloy ang aking pagpadyak. Ito ang pang-13 araw ko sa kalsada. Saglit akong huminto sa aking pagpadyak nang mabasa ko sa Center Island ang nakasulat na Happy Island, Catanduanes, para kumuha ng picture at video. At pagkatapos kong kumuha ng video at mga picture, ay muli ako bumalik sa pagpadyak at muling nagpakita sa akin ang malawak na karagatan. Ilang saglit pa, narating ko na rin ang bayan ng Bato. At nakita ko ang pulutong ng mga mangingisda na tulong-tulong na inaahon ng bangka sa dalampasigan. Ganito pala sa kanilang probinsya, umiiral pa rin ang ugaling Pilipinong bayanihan. May nagmamando sa kanila kung kailan iaangat ang bangka. May tawag talaga dyan, nakalimutan ko na nga lang. At nang maipwesto na sa tamang ayos ang bangka, isa-isang pinagbibigyan ng may-ari ng bangka ang lahat ng tumulong sa kanya. Kaya siguro masarap si tumira sa probinsya, basta masipag ka lang at marunong ka makisama, hindi ka magugutom. At isa pa, sariwang klase ng isda ang may ulam mo, hindi katulad sa Maynila, ang mga isda bilasa at nayelohan na. Wala ka talagang pwedeng masabi ng pangit na salita sa lugar na to kasi ultimo tubig sa tulay nila ay malinis. At pagkatapos ng ilang minutong pabadyak ay narating ko rin sa wakas ang pinakalumang simbahan ng kanilang probinsya, ang simbahan na Bato. Hango ang pangalan ng simbahan sa kanilang bayan, hinulma ng mahabang panahon, pinatatag ng pagkakataon, halata mo naman, di ba? At dahil nga ang Catanduanes ay kilala bilang daanan ng bagyo, malamang ilang malalakas na bagyo na rin ang naranasan ng simbahang ito. At pagkatapos kong tumambay sa may simbahan ay nadaanan ko naman ang napakalawak na palayan na berdeng-berde ang kulay, napakasarap sa mata. At may dadaanan din akong nakabilad ng mga abaka. Alam niyo ba kung sa ginagamit yan? Yan ang pinaka-importanting materyales sa paggawa ng perang papel na araw-araw natin ginagamit sa ating pamumuhay. Hanggang sa narating ko ang bayan ng Baras kung saan ako nagpahinga sa isang nakilala ko dyan. Nakalimutan ko na nga pangalan pero naka-add siya sa Facebook ko, hanapin nyo na lang. At dito nagtatapos ang pang-13 araw ko sa kalsada mula Pasig, Paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.